And just like that, it's Friday again. Quite a challenging week for many of us, but we're still here. At tulad ng laging sinasabi, naming dalawa, laban lang po. Ako po, si Denise. Ginamay mo pa ako sa sinasabi na yan. Lourdes de Vera naman po ang aking pangalan. Hindi ka ba pasisiil sa lupit ng Abril? Taasan ng mga presyo, lahat. Taas ang singil. Isa lang ang pwedeng gawin para hindi tayo mabaliw. Alalahanin na lang natin ang classic na linya mula sa pelikulang nakakaaliw. Walang tubig, walang makain. Mabuti pa, manood na lang tayo. Hindi ng Temptation Island, alright, pero ng Afternoon Delight. Okay, TGIF, it is Friday today, April 10, at sa dami ng ganap, naghahanap tayo ng reasons to celebrate today. So, unang-una, April 10 is Siblings Day. Happy Siblings Day. Batiin ko yung sibling mo. Oh, sino? Sibling lang isa, diba? Oo. Si Kuya... Chico. Kuya Chico. Oo. Si Chico ba? May Chico palagi. Hindi, oo. Athlete Classic, yun all his life, so talagang Athlete. rin. Okay. Batiin ko na rin dalawa kong siblings. Oo. Yung ate ko na nanonood kaya ng Afternoon Delight, Ate Chinky, at ang kapatid ko na si Francis, na napagkakamalan palagi na mas matanda pa sa akin. Pero ano siya? Manginginom. Bunso. Bunso niyo? Musikero, pero Oo, sabihin natin na kung ang pag-inom ay isang athletic sport, Ay, or may medalya. Olympic sport, nako, ano na yan? Champion. Pagbabawal na yan dahil sobrang daming medalya. Ganon. Ibaban na yan for unfair advantage. Ayan. Sibling Day. Ano ba? Paano ba sineselebrate dapat ang... Hindi ko alam, actually. Siguro it can be as simple as just checking in your, like, you can call your brother or your sister, kwentuhan kayo. Umiinom ka pa rin? Ganun. Oo. At sa mga siblings, lalong-lalo na yung mga nasa kapangyarihan, magbati-bati naman Ayun. kayo. Huwag magsiraan. Huwag tawagin yung isa na... Ako sabihin ko lang, baka pwedeng, magkaroon kayo ng group chat, di ba? Kahit doon magsimula. Dahil yung isang sibling, laging ang banat ay wala daw group chat, di ba? Walang group chat. Hindi nga makapasok sa bahay nila sa Ayun. dati. Kaya nga group chat lang muna, di ba? Oo. Siguro dapat una muna kapayapaan ang ialay. Pero pagkatapos kasi ng hirit dati, yung... Mahirap oo. Dek-a-doodle dandy daw, malabo na yan. Sunugan na ng yan. Yan ang tinatawag na, we'll burn the bridge when we get there. Sunog na sunog na. Ang hinahanap mong linya mula sa Temptation Island are, what are beaches for? Ayun. To beach around with other beaches. At dalampasigan yung sinasabi ko. Sinasabi nila. Gusto ko yun. At hindi yung babaeng aso. Alright. Okay, ngayon Buti pa, ay... magsayaw na lang tayo. Magsayaw na lang daw. Okay, sige. Aside from Siblings Day, ngayon ay 84th birthday ni national artist for visual arts Benedicto Cabrera or Ben Cab. Idol. Oo, happy birthday! Ayan, idol niya si Ben Cab, national artist for visual arts. Pero birthday din ngayon ng, ang tawag dito, yung, kung merong national artist, merong, kumbaga, pambansang manlilikha naman to refer to the traditional arts Pilipinas. No? Si Intaray ang apelido niya at first name niya si Masino. Masino Intaray ng Palawan. Makata at mouth harpist ng Palawan. Siya isang performer at napakahusay. Sa lahat po na nagdiriwang ng mga kaarawan ngayon, Happy birthday na rin! magpainom naman kayo. Kasi kailangan natin. We need a big drink. Now, we go to our headlines. The government will launch a service contracting program on April 15 and will provide fuel subsidies for public utility vehicles. A fuel subsidy of 10 pesos per liter will be provided through gas stations approved by the Department of Energy. The program will begin in Metro Manila and aims to help control transport costs and curb rising prices of basic goods before expanding nationwide. Meantime, under the service contracting program, drivers will earn between 40 and 100 pesos per kilometer on top of passenger fares. Commuters, at the same time, will receive discounts. The initiative is expected to cover 50,000 PUV drivers and operators and benefit up to 15 million passengers.
Lahat ng sasali ay may GPS monitoring para naman matiyak na aktwal ang biyahe at maayos ang serbisyo. Patuloy ang biyahe, patuloy ang hanap buhay. Ang fuel subsidy ay ipapatupad lamang sa mga lehitimong gasoline station na aprobado at minomonitor ng Department of Energy upang masigurong mapupunta ito sa tama at hindi ito maabuso. Hindi, no? GPS monitoring. Oo nga eh. So, may budget pa pala para doon. Makakalain mo yun, Oo, ano? nako, GPS monitoring as opposed to what? Talagang naisip pa nila yon. Pero April 15 na yan, handa na ba ang mga GPS na Yun, yan? kailangan nating malaman. Oo, yan at napakarami pa nating mga tanong as to how exactly will this service contracting program work. We will be asking our Newswag correspondent Gerard de la Peña, so gracious with his time. Maraming salamat. GDP, unang tanong dyan, kasama ba lahat ng mga PUVs? At kung hindi naman, paano mechanics? Parang contest sa pagpili ng mga bibigyan. May mechanics talaga yan kasi hindi lahat kasali dito. Bale, ang kasali lang dito, mga bus, mga modern PUV, mga traditional jeepney, tsaka mga UV Express. Tapos hindi rin lahat ng ruta kasali dito. So select routes lang, like yung mga tinatawag nilang feeder routes, which is yung mga dumadaan dyan sa may linya ng tren, dadaan sa mga major terminals at saka dyan sa busway. So select lang ito, around 800 routes nationwide yung makakasali dito sa service contracting program na ito. Tapos isa pang important na malaman natin dito, per kilometer ang bayad dito sa mga sasali dito, ano? So para sa mga bus, 100 pesos per kilometer. Para sa mga modern PUV, that's 40. Sa mga traditional jeepney, that's 30. 30 pesos per kilometer. Tapos may limit lang na 100 kilometers a day para nga naman mas marami yung makasali dito sa program na ito. Ang importante daw dito kasi, merong bumabiyahe lagi. Kasi katulad nito, dito sa likuran ko, dito sa Quezon City, tanghaling tapat ngayon, ang daming nakaparada dahil sayang nga naman ang diesel nila kung iikot-ikot lang sila. Wala naman masyadong pasahero. But still, meron pa rin pasahero at sigurado mahihirapan sumakayan pag ganitong walang bumabiyahe. Yun yung major consideration dito. Kanina narinig ko pinag-uusapan yung tungkol sa GPS. Yes, napaka-importanting aspect ng GPS dahil dito mamamonitor ng LTFRB kung gaano kalayo yung tinatakbo or kung tumatakbo talaga yung isang sasakyan na bibigyan ng ayuda or bibigyan ng bayad dito sa service contracting program. Paano naman yung mga katulad ito, mga jeepney na wala pang GPS? Well, ideally, dapat daw meron silang GPS. Pero kung wala, sa ngayon, ang gagawin... Saan sila kukuha nun? Kanya-kanyang supply pala ang GPS? Yes, kanya-kanya. Ang worry ko dyan, Lord, Denise, may bayad siya. Para siyang subscription, 500 a month. Yun which lang. is, syempre kakain yan sa kikitain ng mga driver natin. Yung mga driver natin as we speak right now, 200 to 300 pesos na nga lang na iuuwi. So kung assuming na yun nga, makasali sila dito sa programang ito, makakapag-uwi daw sila ng 1,000 pesos a day, syempre may gastos pa rin para sa GPS. Yun nga. So kung walang GPS, may manual monitoring. So parang kinontrata na ng DOTR yung mga taga-LTFRB, LTO, I don't know how kasi wala naman sila masyadong manpower. MMDA yan, may manpower MMDA and the Philippine Coast Guard to monitor kung paano nga ba, kung gaano kalayo yung tinakbo na itong isang particular na jeep or kung talagang bumabiyahe ito. Okay, sorry. Naloka ako. Oo nga eh. GDP, paki-clarify. So kung may manual monitoring, hindi mandatory na mag-GPS. Hindi kailangan ng driver na maglabas ng pera for that. At May option ano sila. ba to? No GPS, no ayuda? Oo, Ganun. paano ba? Wala namang sinabing no GPS, no ayuda. Ang inaano lang ng government is ideally meron. Kasi mas mahirap mag-monitor kung walang GPS versus kung mano-mano. Kung may GPS daw, mas mabilis yung payment. Kasi ang payment dito ideally is every 3 to 5 days. So kung mabiyahe ka ng Monday, dapat Thursday may payout ka na and then the following Monday and so on and so forth. Kung wala kang GPS, medyo matatagalan yung pagkuha ng bayad. Medyo may disconnect sa realidad yung Oo nga practicality ng GPS, GDP, no? Kasi una sa normal na biyahe ng jeep, meron bang jeep na gumagamit ng GPS? Ang alam ko yung mga truck, halimbawa, no? Sa mga truckers,
para ma-monitor nila kung saan pumupunta yung baka tumatambay lang, dumadaan ng model Yeah. yung mga driver nila. Pero ito, Ang mga traditional jeep natin, Wala hindi sila eh. required magkaroon ng GPS before. Ang alam ko na meron ngayon, pero hindi rin lahat mga bus, lalo na sa Yes. EDSA busway. Ang alam ko, some of them meron GPS. At once upon a time din, Lord, naalala ko, ang mga ni-require lang talaga na magkaroon ng GPS, yung mga traditional taxi natin. Oo. So, itong mga ganitong jeep, wala silang GPS. oo. Pero okay, at the risk of sounding makulit, hindi prerequisite ang pagkakaroon ng GPS para bigyan ng service contract. Yes, oo. Hindi siya prerequisite, Okay. pero yun nga, matatagalan ng payout kung wala kang Oh. GPS. Ewan ko kung may nakausap ka GDP, pero yung total calculation ba ng naka-allot, halimbawa, sa isang operator or driver, ay sasapat na para ma-cover yung boundary ng driver sa isang araw? O naman, kahapon may nakausap akong drivers. Ang sabi nila, pabor sila dito kung magkakaroon man, kung matutuloy talaga ito at kung makakasali sila dito sa program na to. Kasi kung meron kang dagdag na 1,000 pesos na kita for a day, kumbaga sa hindi mo na paproblemahin yung boundary mo, covered na rin ito yung itinaas ng presyo ng diesel. So this is something good for some of the drivers. I have yet to hear someone na magsasabi na parang hindi sila hindi sila pabor dito. Although yun nga, magiging problema, ako napagkikinita ko na ngayon, magiging problema yung issue ng payout at saka ng Oo. GPS. Oo. Kasi yan din yung naging problema noong pandemic. Na until now, ang dami pang hindi bayad. Kasi yung simpleng ayuda nga lang na supposedly simpleng Pangalan lang yung simpleng inaano eh. transaction lang Oo. dapat yun. Ito pa ngayon parang anong kasiguraduhan mo na dumaan ka sa gantong rota at hindi ka nag-shortcut lamang. Exactly. At pero I am sure there are more creative and practical ways to approach the problem. Pero GDP, maganda sana yung idea kasi nito. Marami kang ang all bases covered. Binigyan mo na ng ayuda o yung public, yung commuting public, nilibre mo na at least kahit papaano. At nasagot mo pa at the same time yung problema ng isang sektor sa transportasyon. Pero yun nga, GDP, mabuti na lang may isang syudad na nagpakita ng halimbawa. Pero gaano katagal tatakbo ang programa at magkano ang total budget na inalat para dito? Good question, Lourdes. Ang budget para dito sa programang ito ay 1 billion pesos. Pero may breakdown yan. 800 million ay mapupunta para dito sa land transport. Yung 200 million mapupunta sa maritime sector. Kasi meron daw mga certain islands, certain provinces na ang only mode of transportation na meron sila ay bangka. barko o bangka. So Oo. kailangan yun sa ganun. Ngayon, itong 800 million, gaano ba katagal lang itatagal nito? 2 to 3 weeks. That's why hihirit daw ng additional na 5 billion budget ang DOTR to extend this program up to July of this year. Parang Donald Trump lang, 2 to 3 weeks. So, okay. So, GDP, sorry. Yung hihirit na additional budget, sigurado na sila dyan dahil nakalkula na nila na 2 to 3 weeks lang? Or will there be additional evaluation? Or titignan nila yung flow? Baka sakaling mas mapahaba pa nila ulit at mas malaki pa yung pwedeng i-request na budget? Sa ngayon, Denise, parang firm na sila dun sa 5 billion na hihingi nila. Ang impression ko dyan kanina, based sa sinabi ni Secretary Giovanni Lopez, yung kung saang particular na pondo na lang kukunin itong 5 billion na ito. So more or less, it's really 5 billion para ma-stretch siya up to July, sorry. Ni-imagine ko lang paano pipiliin nila ba? Tinatawag kong bida routes, no? So sa bida routes na yan, ano ba yan? Yung TODA ba i-approach mo? O lahat ba na nagkataon lang na dumadaan doon? Sa TODA ba, pag listahan, yung sa TODA ba ang aasahan natin pag bumula ng listahan? O local government? O LTFRB? O LTO? Paano kaya? Bukas maglalabas daw sila ng list ng mga routes na na kasali dito. Yun nga, feeder routes yung tinatawag nila dito. Bukas ilalabas nila yung list and then bukas I think today malalaman kung paano yung application dito. Dahil yun nga, by route siya, may kailangan din na forms na isubmit sa LTFRB. Mamaya ipopost daw ng LTFRB sa page nito yung mga forms and bukas yung mga particular routes. May tanong ka pa kay GDP? Ako marami akong gustong itanong. Go, tanong mo lang. Oo.
dapat kasama rin yung pati yung mga jeepney na yung busina ay ha ha ha. Ang fuel subsidy, okay. Sa isang banda naman, ang idea kasi ng fuel subsidy, iba pala yung sa mangyayari. Ano. Ang sinasubsidize mo ngayon, ang gasolinahan. Ideally, ang fuel subsidy ay yung taong bayan para hindi mahal ang bayaran nila para mabawasan, portion nun, sasagutin ng gobyerno. Pero sa pagkakataong to, GDP, paano ang sistema? Ang kinukwento kanina ng DOTR, magkakaroon ng 10 pesos na per liter discount for PUVs. Hindi lang nila alam yung detalye kasi this is mainly DOE initiative. So wala tayong nakuha masyadong detalye tungkol dyan. Oo, ang maganda kanina, sa interview nila kay DJ Chacha at Masi, si Secretary Garin ay parang hindi rin masyadong sigurado pa doon sa mangyayari. Parang naunahan sila ng deklarasyon ng Pangulo. Yung video ng Pangulo. Hindi nila alam paano nila implemento. Parang gano'n ang lumalabas, parang nagkagulatan, GDP. Pero 10 piso mga PUV lang. Pero kung paano exactly i-roll out ito, GDP, sorry, Yun kanina na, sabi mo parang yung nakikita mo na is yung sa payout, no, medyo magkakaroon ng komplikasyon. Pero aside from that, sila ba mismo, ano ba yung nakikita nila na pwedeng maging concerns in the coming days? Pareho din, Denise. Kasi, ayun, kanina natanong ang DOTR tungkol dyan. Paano yung, kasi as we speak, marami pang hindi nababayaran from the pandemic. Grabe. And also dun sa experience ko sa pandemic, may mga nakausap akong jeepney routes. Kasi di ba, malaking tulong to sa mga drivers. Marami talaga sa kanila, parang hindi naman talaga nakasali dito. Parang sinasabi lang, dadalhan naman kayo ng cellphone para iyan yung magiging basis natin ng pagbiyahe ninyo. Pero walang nangyaring ganyan. So, ngayon na sinasabi ni ng mga taga-DOTR, nakita na nila itong problemang ito, yun nga, dapat daw talagang i-enforce yung GPS para mas madali yung payout, mas madaling ma-monitor kung talagang bumabiyahe yung isang particular na sasakyan. nakakatawa naunahan agad ng duda at ang Sorry. solusyon GPS Oo talaga. nga. Sorry, pwede ba malaman pa rin kung bakit after 6 years hindi pa rin nababayaran yung mga dapat Oo. mabayaran? Ang kinukwento kanina ng DOTR, parang nagkaroon ng discrepancy doon sa data na binibigay ng mga bus companies or ng mga jeepney groups, mainly bus companies, I think, doon sa data na nakukuha ng DOTR. So yun yung tinatry nilang i-reconcile ngayon kung paano nga ba ito. Hirap yan. Iba na yung administrasyon eh. Parang, hindi naman kami inutangan mo eh. Ayun lang. Parang ganun. GDP, alam ko weekend bukas, pero maghanda tayo sa mas maraming tanong na mangyayari yan sa Lunes pa lang. Ano, tingin mo, Gerard de la Peña, maraming salamat sa iyong ulat. At this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed Dita Angara-Matay as Secretary of the Department of Tourism. Angara-Matay previously served as commercial counselor in Tokyo, where she handled trade and investment ties with Japanese industries. She succeeds former DOT Chief Cristina Frasco, who was appointed Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities in March. Meralco has announced a 53 centavo per kilowatt-hour increase in its April 2026 billing. This means that consumers with a 200 kilowatt per hour consumption will pay an additional 107 pesos per month. Meanwhile, those consuming 500 kilowatt hours will pay 267 pesos more. The Asian Development Bank cut its 2026 growth forecast for the Philippines to 4.4% from 5.3% in December 2025. The ADB said domestic demand will help the economy, but higher prices and external uncertainties may limit spending and investment. Growth is expected to recover to 5.5% in 2027. And Pag-asa continues to monitor tropical storm Sinlaku. As of 8 a.m., it was spotted 2,730 kilometers east of northeastern Mindanao. Meantime, the country may experience isolated rain showers today due to localized thunderstorms. Alright, down south, usapang tubig, bigas
At buwis naman tayo mula kay Juan Jose Budas, Dale Israel. Bay, parang triple threat. Ano nangyayari dyan? Toppled Lord and Denise. It's the second day dito sa Provincial Capital, the second day of the distribution of the 10 kilos of rice assistance to PNG drivers. There's a large number of beneficiaries trooped to the Capitol grounds today. Apart from the PJ drivers, the motorcycle for hire drivers, including those from ride-hailing apps, also flocked to the venue and were also accommodated and given 10 kilos of rice. However, organizers admitted they did not expect this surge of walk-in applicants from the motorcycle sector, prompting them to temporarily cut off the distribution earlier to ensure that the original list of PHA beneficiaries would be prioritized. Distribution resumed this morning and is expected to continue until 6 p.m. today here at the Capitol grounds. An initial 2,120 PHA drivers endorsed by the Land Transportation, Franchising and Regulatory Board are eligible to take the rice subsidy here until 6 p.m. Governor Pamela Maricuatro said that the list of beneficiaries is still not final, as they're expecting additional names from jeepney operators, including conductors and other affected workers. According to the Provincial Planning and Development Office, the number of the beneficiaries could reach up to 5,000 transport workers, with more than 4,000 names already endorsed by the LTFR. Drivers only need to present a valid driver's license to gain their rights assistance. The provincial government has allocated 200 million pesos this rice subsidy program, part of a larger 316 million pesos fund intended for various affected sectors, kasama na yung mga farmers at mga fisher folks. Meanwhile, on April 15, habal-habal drivers are also set to receive the rice subsidy along with 3,000 peso fuel assistance. They will need to present an endorsement from the association, a valid driver's license for verification. So far, around 5,000 habal-habal drivers have been endorsed with 150 million pesos set aside for their subsidy that will be happening next week. Meanwhile, Lord Denise, the Cebu City Council today, yesterday, has led by acting Vice Mayor Winston Tiplito, is calling for the suspension of the Metropolitan City Water District's latest water rate hike, which took effect actually last April 1. The increase has already pushed our household bills higher, other than the average of 23 pesos per month for of a 12% hike implemented last year. Those who are paying a minimum of about 420 pesos monthly bill is expected to pay now up to 459 pesos monthly bill. The official said the additional cost comes at a difficult time when many families still struggling with inflation and the rising prices of goods. Residents have also questioned the timing of the increase of water supply continues or issues. Water supply will continue in some areas, especially the ones affected by El Nino that's already being felt. There was no reply from the NCWD on the resolution of the Cebu City Council. Earlier, the Water District advanced the adjustment, saying this a final phase of an approved rate increase meant to support operations and fund infrastructure projects. Cebu City Mayor Nestor Archibald backed the hike, saying we understand the need of the NCWD, and the City Council is only pushing for a 3-month suspension to give residents just time to adjust and allow further consultations. The final decision now rests with the Water District and its regulator. Back to you, Lord. Wala namang, ang problema lang, tumataas na singil sa tubig. Pero in terms of supply, Dale, wala naman problema. At for now, enough pa naman yung water ng Cebu. Sabi, pag patuloy-tuloy itong wala na kasi hindi na kasi umuulan dito sa Cebu. Since last week or 2 weeks ago, last na next umuulan dito. So, pag tuloy-tuloy yung walang ulan, until the next month, mag-water rationing na yung NCWD bababa ang tubig na sa mga water sources ng NCWD. Okay, Dale, ano naman yung balita dun sa tax discount sa isang mining firm? Yes, yung tax discount, kasi yung Hapon Land and Quarry Corporation ay may kaso sila against the government kasi this company is asking them to pay 1.2 billion pesos. Pero gusto nila may compromise deal now we will give them 1 billion discount. So 200 million na lang babayaran ng AATC. Ito ay proposal
pinadala na natin over Pampan 4 doon sa Supreme Court. Last Monday, binicheck na provincial court yung proposal ng NSUC dahil meron mga karungan na 1 million pesos discount ang ginawa ang compromise deal. From there, ngayon, ay pinanik yung proposal kay Governor Baricuatro. At doon na, sabi kay Governor Baricuatro ay magagawa sila ng technical working group na siyang mag-modify na proposal na ito discount ng NSUC. Alright, pasalamat na tayo sa ating One News Cebu desk. Dale Israel. Thank you, Dale. Time out muna. And as we take a very, very quick break, we bring you the global headlines from the Associated Press. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. The chief of Iran's nuclear agency said Thursday that protecting Tehran's right to enrich uranium is necessary for any ceasefire talks with the United States. Mohammad Eslami made the remarks during commemorations for the slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. Dozens of Palestinians gathered Thursday morning at Al-Aqsa Hospital in central Gaza to bid a final farewell to an Al Jazeera correspondent. Mohammed Wisha was killed in an Israeli drone strike the day before. China's Ministry of Commerce reaffirmed its commitment on Thursday to safeguarding the security of global supply chains as the U.S. pushes for alternative supplies of rare earth minerals. And scientists say the world's oldest octopus fossil isn't an octopus after all. Newly published research by the University of Reading in the UK concludes that the fossilized remains belong instead to a relative of a nautilus. This is AP News Minute. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has approved direct negotiations with Lebanon. The talks are expected to take place next week in Washington to boost a tentative ceasefire in the Iran war, according to a person familiar with the matter. A wave of Israeli strikes in Lebanon has killed more than 300 people. Israel says it launched 100 strikes in 10 minutes across Lebanon on Wednesday, targeting what it said were Hezbollah operatives and infrastructure. The strikes hit busy residential and commercial areas. First Lady Melania Trump delivered an extraordinary statement at the White House Thursday, denying any ties to Jeffrey Epstein and knowledge of his crimes, and calling online accusations that she was somehow involved smears. She also called for a congressional hearing for Epstein survivors. Britain and Norway have conducted a weeks-long operation to deter Russian spy submarines in the North Atlantic. NATO countries have expressed concern that Russia could sabotage underwater cables crucial for global communications. Alright, this is still Afternoon Delight on One News. Lourdes de Vera po. Ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon po muli. Alright, on to the news. In the Middle East, fighting continues despite a 2-week ceasefire declared by Iran and the United States. Despite this, here at home, oil industry sources are seeing a drop in pump prices next week. But the rollback, according to them, will be barely felt. As to why, here's the report. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is Iranian Sevan Navy Station. Transiting in Strait of Hormuz is closed yet, and you need to receive permission from Iranian Sevan Navy for passing through the strait. Any vessel trying to transit in through the strait without our permission will be targeted and destroyed. Ships receive this radio message every time they pass through the Strait of Hormuz. Any vessel that refuses to yield will be targeted by the Iranian Navy. Recent photos from Filipino seafarers in the area show missiles flying all over the Gulf. That's amid an announcement of a ceasefire to pave the way for negotiations. Medyo nakakatakot kasi kahapon meron ng pronouncement, yesterday may pronouncement na about ceasefire. Pero in reality, on the ground, iba yung nangyayari doon. Meron pa ring mga missiles, especially sa Lebanon, sa Kuwait, sa UAE, na naglalabasan pa rin at nagliliparan, which is right now, it's a risk really for seafarers. And then, there's the sustained attacks of Israel on Lebanon. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu insists Hezbollah is not covered by the truce with Tehran. The United States agrees.
I think the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't. We never made that promise. We never indicated that was going to be the case. What looks like a faltering ceasefire caused spikes in crude prices at the world market. Nevertheless, the few days before that saw tempering, which could actually trigger a rollback at the Philippine pump. Projections point to next week's diesel prices going down by between 2 pesos and 50 centavos and 3 pesos and 50 centavos per liter, while gasoline could be a peso cheaper. But for transport groups, this is just a drop in the bucket, considering the punishing oil price hikes over the last 5 weeks. But they will still take whatever reprieve comes at this point. Pangloloko na naman ito sa mga tsuper, sa taong bayan, na ang laki nung ibinaba sa world market. Nagbaba na sir eh. So dapat, dati kapag ka may forecast na may gulo, yung pangalawang araw pa lang nagtataas na sila ng presyo. Pero ngayon nagsabi na bumaba. Ayaw naman nilang magbaba. Yung pagbaba na yan sir, parang parang masama pa yung loob ng mga oil companies. Well, yung magiging rollback sa isang linggo ay malaking bagay na yan, 3 pesos and 50 centavos. So, bali, ang itinatanong ko lang sa DOE, bakit pagkapataas, mabilis silang magtaas sa may mga battery stock nang dapat pumusin na good for 2 months? Ito ngayon, bumaba na sa world market, $103 per barrel. Kaya na, sasabihin nila, binili nung mataas ang crudo, kanya mataas pa rin ang kanilang pagbebenta. Kanya manipis ang rollback. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. Meantime, motorcycle taxi riders are now receiving cash to help them cope with rising fuel costs. And the Mobile Journal Arles de los Santos returns. Nawala ba si Arles? Hindi naman. Pero this time, he reports to us live from Taguig but not from the ICI headquarters. Okay, Arles, pakipaliwanag. Taguig, di ba Metro Manila pa rin yan? Siguro nagkakahalo-halo na sa isip ng mga tao, no? Yan ba special na payout mula sa syudad ng Taguig? Pero may DSWD. So, para kanino ba yan specifically? Tricycle drivers, pero para sa lahat ba yan? Lord, ito so far ay yung para lamang doon sa mga motorcycle taxi riders at mga delivery riders na nakatakda nga, na makatanggap ng 5,000 pesos na cash assistance mula sa DOTR, yung fuel subsidy, and yung DSWD. Kung makikita nyo dito sa aking likuran, nagpapatuloy pa din yung pagdidistribute nito. Pero dito sa part na to, kung nasan tayo, ito yung verification para makita kung nasa system pa talaga yung kanilang pangalan and kung makakaproceed ba sila dito sa may unahan dahil meron sila ditong mga dome, may designated number kung saan sila makakakuha. So far, Lord, ito yung pangako ng DOTR na payout para sa mga kapatid nating bahagi or yung mga nagsiservisyo sa pamamagitan ng MC Taxi Rides na after Holy Week daw. So after Holy Week, nandito na sila. May ilang mga delivery riders na dapat nakatakda na makatanggap kahapon, araw ng kagitingan, April 9, pero hindi nag-proceed or pumunta raw dito dahil inakala nga nila na walang opisina o walang payout dahil holiday. At na ngayon, nakatakda dapat na maging dalawa yung kanilang payout. Isang schedule sa umaga, yung unang 1,000 mahigit, and then sa hapon naman, another 1,000. Kasi in total, 3,250 yon, yung mga MC taxi riders na makatatanggap ngayong araw. Pero ayon sa pamahalang lungsod ng Taguig, pagsasabayin na lamang daw nila. I-accommodate nila anumang schedule ng mga rider, basta MC taxi riders at verified para hindi na nga maantala yung kanilang pamamasada. Arles, nagkaroon ba ng mga lituhan ulit dyan in terms dun sa proseso ng verification? Meron na naman bang kailangan bumalik on another day? Yes, Denise, at katulad ng mga nakaraan natin na coverage ng mga payout, may mga ganito talagang sitwasyon na yung mga delivery riders, pagdating nila doon sa lugar ng payout, wala pala yung kanilang mga pangalan. And personal natin yan na-encounter mismo dito dahil alam nyo dito kanina umaga, napakarami talaga ng mga MC taxi riders na kalalakihan. Pero napansin natin may isang babae na rider dito, siya pala ay delivery rider, and umaasa siya na makakakuha siya ng payout dahil isa siyang single mother. And para sa kanya, malaking tulong daw sana ito
dahil minimum wage earner din siya. Pero pagtingin doon sa listahan, wala pala doon yung kanyang pangalan, no? Kaya parang napapikit na lamang siya dahil kailangan niya ulit mag-requirement, mag-fill up ng form. Doon nandito naman yung mga kasama natin sa LTFRB, pero yung ganansya sana medyo na-delay pa, no? Pero pangako naman ng LTFRB na sisiguraduhin nila na mabigyan nga ang lahat ng ating mga kapatid na tsuper sa lahat ng uri ng transportasyon at sektor para maalalayan sa patuloy na pagsirit ng produktong petrolyo. Pero magkano ulit, Arles? 1,000 pesos? 5,000. 5,000 pa rin. Tama ba, ikaw ba'y nag-report na sa One Balita Pilipinas kanina na merong nagsabay-sabay na lang sila para isang biyahe na lang? Nagsabay-sabay na Oo. Ng punta. more clarification, Ng punta, Lord. oo. Or baka yung magkakasama, yung mga magkakaibigan Oo, na nagpunta dito. oo. Actually, Lord, ang ginawa kasi dito, yung mga delivery riders and MC taxi riders, pwede na silang pagsabayin basta nandito sa system yung kanilang pangalan. Para hindi na maantala yung kanilang pagbiyahe, no? And yung iba naman, ine-extend na lang yung kanilang pagbiyahe para makakuha ng quota o makuha pa din yung kanilang kinikita dati. So from dati na 6 to 8 hours lamang, kasi malaki naman talaga kung tutuusin yung kita sa pamamasada ng motorsiklo, ngayon daw parang kailangan na ng nasa 8 to 12 hours para sigurado na babalik talaga yung perang kinikita nila dati. Oo. Alam mo, ito yung although hindi naman lahat ay naka-base sa yung sa cellphone. Pero sa pwede na rin i-digital wallet, 'di ba? Oo, di ba? Magandang idea. Saan nga yun? Sang city nga yun? Sa Antipolo yata. kung hindi Oo, na yung nakakamali. Tsaka pwedeng Cebu. pwedeng Parang diretso ganun. na sa kanila mismo. Oo. Pero Arles, sa tingin mo ba marami pa rin, ang alam ko nag-schedule ng DSWD ng mga special payout dates sa mga hindi nakatanggap in the past. May balita ka ba dyan kung paano ang magiging latagan nun? Sa ngayon, Lord, wala pa tayong petsa ng kung kailan nga magkakaroon ng special payout yung DSWD at LTFRB para sa mga tsuper. Jeepney driver man, PUV or UV Express or bus, no? Wala pa tayong confirmed schedule, at least at this time, no? We will double check kung mayroon na, no? Pero yung mga pumupunta na mga driver, yung mga namamasada na wala sa listahan yung kanilang pangalan, kailangan lamang nila siguraduhin na nakapagpasa sila ng requirement doon sa kanilang mga kumpanya na kanilang pinagsisilbihan. And then dito naman yung LTFRB talagang umalalay na sila at pwede na rin mag-fill up yung mga hindi nakatanggap, no? Para nga masiguro na makasama na sila. Pero pagbibigay linaw, Lord, ng lokal na pamahalaan ng Taguig at ng LTFRB, ipinapasa lamang sa kanila ng mga transport network companies yung kanilang yung mga drivers neto, no? Yung listahan ng kanilang mga empleyado. Kaya umaasa nga sila na sana daw ipasa na nito lahat-lahat. Kasi naka-encounter din tayo dito, Lord, no, ng isang part-timer na wala siya sa listahan. Pagka-check niya, kahit nasa 1 taon na siyang namamasada, ang tanong niya dahil daw ba siya ay part-timer kaya wala doon sa listahan. Kasi at the end of the day daw, nagbibigay pa rin naman siya ng serbisyo sa kanyang kumpanya. Kaya ang kanyang ginawa minabuti niya na magpalista pa rin at aasa na makakakuha siya ng ayuda sa special payout. At ang mga kuya kolorum, kumbaga yung mga hindi affiliated, yung mga nag-aabang lang sa labas sa mga mall, tablado sila, Arles. Correct, Lord. Aray ko. Okay, anyway, maraming salamat sa iyong ulat. At mukhang pauwi, walang problema na masasakyan. Walang problema sa transpo. Si Arles de los Santos. Nag-uulat mula sa Taguig. At tuloy pa rin ang bigayan ng ayuda sa iba't ibang lugar sa labas ng Metro Manila. Nasa Antipolo ngayon si mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, okay, balita namin maagang natapos yung cash payout dyan. Kamusta naman ang naging pamamahagi ng tulong? Tama ka dyan, Denise, no? So, Lord Denise, kanina nga nagpatuloy yung second batch ng pamimigay ng fuel subsidy para sa tricycle drivers dito sa Antipolo City. And iba dun sa unang batch, 7 a.m. pa lang ay nagsimula na yung kanilang pamamahagi at around 12 p.m. ay natapos na agad yung distribution nga ng 5,000 na fuel subsidy. Yan ay dahil doon sa unang batch, ang kanilang scheduling ay 7 a.m. and 1 p.m. And for this time naman, dahil pilot testing yung unang batch, na-realize nila na dahil nga mabilis yung proseso dahil sa ginawang pre-verification at maagang pag-abiso through the text message, ay ginawa nilang mas maikli yung interval ng mga schedule. So, naging schedule ngayon is 7 a.m., 9 a.m., and 11 a.m., which is mas naging efficient nga dahil nga mas mabilis natapos yung kanilang payout today. And today, no, yung expected na dami nung makakuha ng subsidy is 3,000. And for now, ang nakakuha ay 2,802. So, konti na lamang yung hindi nakakuha ng kanilang subsidy.
And about dun sa Lord, yung nabanggit mo kanina na yung nag-report na sabay-sabay nagpunta, actually dito yon sa Antipolo City. Ang kanilang ginawa daw para makatipid sa gasolina ay nag-carpool na lamang sila. So yung mga nakausap natin, either magkakamag-anak, yung isa nating nakausap, yung kanyang dalawang anak, tricycle driver din. So tatlo sila sa isang sasakyan or sa isang tricycle. Tapos yung isa naman is magkakasama sila sa isang todo or magkakatropa na rin sila. So imbes nga daw na isa-isa silang magpunta, ay nakasave na lang sila sa pamasahe or dun sa gasolina dahil nga isang sasakyan na lang yung kanilang sinakyan papunta dito sa payout center, sa Inares Center. And dagdag pa dito, no, para daw yan makatipid sa parking space. Kasi imagine daw, Denise and Lord, na 3,000 yung mga pupunta ngayon na drivers. Kung 3,000 din yung amount nung sasakyan na darating dito, ay baka daw mapuno itong parking area dito at baka mag-traffic sa papasok. So ito rin yung payo sa kanila na para mas maging efficient, mas makasave ng space at pinatupad nga rin yung no representative and no companion policy para nga rin na hindi magkagulo or hindi rin makadagdag pa doon sa magiging volume ng tao sa loob. Pero kanina may nakita tayo na may kasamang companion which is dahil PWD yung kanyang kasama, which is exempted naman daw. At yung nakausap natin kanina, na-stroke si tatay 1 month ago, although nakaregister pa rin siya as tricycle driver, sinamahan siya ng kanyang asawa para makuha yung kanyang subsidy. At bukod dyan, may mga nakita rin tayong other na nagka-problema. Meron tayong nag-claim sana ng kanyang subsidy pero temporary ID lang yung kanyang nadala. So hindi daw tinatanggap yon kung walang resibo. So, as device sa kanya is bumalik, dala yung resibo niya and yung temporary ID kasama yung photocopy. Meron din naman na hindi pinayagang makakuha dahil nasa national duplicate daw siya, meaning nakakuha na siya sa ibang lungsod. Pero ang ayon sa salaysay sa atin kanina, nung nakausap natin, ay hindi pa naman daw siya nakakuha. Ang kanya raw hinala ay dahil daw parte na rin siya ng TNVS company, baka raw na ipasa yung kanyang pangalan. Pero pinagtataka niya, hindi naman daw siya nakakuha sa payout, hindi siya kasama sa master list, pero nakasama pa rin siya sa national duplicate. Pero kinaklaro na raw at bine-verify na yan ng DSWD as of the moment. And ngayon, Lord Denise, no, meron naman tayong third batch na abangan sa Monday, which is mas marami, nasa 4,000 naman yung inaasahang makakatanggap ng ayuda. All right, thank you for that report. Mobile journalist Jazz Paredes, live from Antipolo City. And fewer fishermen are going out to sea due to obscene fuel prices. As to the impact on supply and prices of fish and other seafood, we'll be checking in with our mobile journal, Ray Vicente, who's now at the Malabon Central Market. Ray, kamusta ang presyo dyan ng seafood? Yes, Lord Denise, ayon nga sa mga nakiusap natin ng mga tindero at tindera, wala naman daw pagtaas, pati miski pagbawas sa presyuhan ng mga isda at iba pang seafood dito nga sa Malabon Central Market. Pero papakita ko lang yung kasalukuyan sitwasyon dito, Lord at Denise, quickly lang. Kasi kung ikukumpara talaga kaninang umaga, kung mapansin nyo, parang wala na nga bibili ngayon. No? Pati yung mga ibang spots dyan, kung mapapansin nyo, mga bakante na. Kasi yung mga tindera na kausap ating kanina, mga nagsiuwian na dahil umaga raw talaga marami o nagadagsaan yung mga tao rito dahil nga syempre in preparation sa kanilang pananghalian. So pagdating talaga ng alas 12 ng tanghali, Lord Denise, nagsiuwian na yung halos marami ng mga tindera-tindera dito. Pero sabi nga nila kahit marami na yung kanila, mas matumal pa rin daw talaga yung kumpara nga sa mga nagdaang linggo na hindi pa ganun talaga nagtataas yung presyo ng gasolina. Pero ayon naman sa mga nakuusap natin, nung nag-ikot-ikot tayo, ito yung mga presyuhan ng mga isda katulad na lamang ng tilapia nasa 140 pesos kada kilo, balunggong nasa 200 pesos kada kilo, bangus 250 pesos, pampano 400 pesos, alumahan 260 pesos, lapu-lapu 500 pesos, at salmon 200 pesos. Para naman sa seafoods ay ang pusit nasa 500 pesos kada kilo, alimango nasa 700 pesos, sugpo 800 pesos, hipon 400 pesos, paros 200 pesos at tahong nasa 120 pesos naman. No? Lahat naman yan, Lord Denise, ay within pa rin sa price range na nire-release nga ng Department of Agriculture itong April 9. At actually, sabi nga ng mga nakausap natin dito, ay ayaw nga nila na magsitaasan nga yung o magsimahalan yung mga presyuhan ng mga isda at seafoods dito kasi sabi nila mawawalan daw sila ng benta. Specifically, mawawalan talaga ng kitala kasi yung mga nakausap daw nila na kanilang mga suki, gusto ganong same price pa rin naman daw, Lord Pati Denise.
Maraming salamat, mobile journalist Ray Vicente reporting to us live from the Malabon Central Market. And here now is a quick look at stories from our media partners. On the Philippine Star, 3 cadets of the Philippine National Police Academy were arrested for hazing violence. They reportedly burned more than 20 other cadets with drain cleaner and muriatic acid. PNP Chief General Jose Nartates Jr. promised sanctions for those found guilty. Meanwhile, on Business World, the Philippine government plans 60 billion pesos in incentives for electric vehicles. The goal is to boost local EV production, attract investors, and shift toward cleaner transport. Funds will come from the discontinued program promoting vehicles powered by internal combustion engines. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Yan EV. Alright, this is still Afternoon Delight, AD on One News. We just need to pause for another break and we will be right back. Halo. Wala kayo, you're still watching Afternoon Delight, but we thank you for staying with us. And our delight of the day, pasok pa rin sa theme of the week na may yelo, ang all-time favorite nating lahat na halo-halo. Fun fact, first time nagka-delight, halo-halo ang... Hindi nga. Oo. Di ba unang-una nga yata natin na yun? Halo-halo. Ha? Halo-halo. Oo. Ay, unang-una. Unang-una. Ang pagkaintindi ko, sabi mo, first time nagkahalo-halo. Ay, hindi. First na delight natin ever is halo-halo. Ayan. Oo. Tunaw-tunaw pa. Oo nga eh. Mahilig ka ba sa halo-halo? Oo eh. Pero ayoko na may mga beans. Yung white beans. White. Basta lahat ng... Yung red, okay lang sa akin. Lahat ng posibleng maging sanhi ng eternal flatulence. Pero, okay lang. Fiber yun, di ba? Di ba fiber yun? Fiber din nga, naman yun. oo. Hindi, fibrous din yung maririnig mong tunog at yung maaamoy mo pagkatapos. Oo. Itong si halo-halo na, yan yung parang metaphorical aling bebang to refer to. Yung common, Kita mo ba, Direk? Yung parang si ordinaryong manonood, ika nga ni Onyong, si Miss Genevieve. or sa Genoveva. Ayan. Ikaw, anong gusto mo sa halo-halo? Puno lang. Tinuruan ako ng airpods ko paano Ang gusto ko sa halo-halo yung sobrang daming mga nata, langka, saging. Alam mo yung mga homemade, yung tipong sa loob, sa tabi-tabi mo lang nabibili. Tapos pwede mo lambingin yung tindera, nadagdagan. Si Aling Bebang mismo. Si Aling Bebang mismo, oo. Ganyan. Ang tirada dyan, sa gilid muna. Bibigay din yan. Tsaka gusto ko maraming leche flan, tsaka ube. Leche flan, ang gusto mo. The flan, I like the flan. Meron, alam mo may isa na, saan nga ba to? Sa may Grab app eh. Leche flan halo-halo ang tawag sa kanya. At halos... Puro leche flan lang? Na may konting saba ng saging para may makakagat ka naman na medyo matigas-tigas ng konti. First time ko matitikman tong brand na to. Talaga? May mga outlets na to sa mga mall eh. Alam ko sikat to kasi daming ube. pinong-pino yung yelo niya. Para siyang Santa Clara. Pinong-pino. Ayun. Tama. Hindi siya yung crushed ice. Parang hindi mo kailangan nguyain yung yelo din mismo. Pero yung iba gusto yung nangunguya yung ice. Feeling ko dalawang klase ang tao sa mundo. Ano? Parang gaya ng may taong gusto ang pizza na may pinya, may gusto ayaw na may pinya. Ay, ganon. Meron din tao na kinakagat yung yelo pag umiinom sila. Ay, bad yun eh. Ewan ko itong mga to Sa ngipin. Ang alam ko, hindi yun talaga advisable Makinig kayo for your sa anak teeth. ng dentista. Ito, pakinggan na lang natin. Pakinggan nyo na lang ako as I tell you our social media stories for the day on the Philippine Star via live. Diba? Swabing-swabe. 2 Filipino photojournalists among winners of 2026 World Press Photo Contest. Okay, so Jess Aznar's entry, Scam Hub Under Siege, and Aaron Favila's Wedding in the Flood were 2 of the 7 winners in Asia Pacific and Oceania. Oo.
Yeah, go. The two are among the 42 winners of the World Press Photo Contest for 2026. So 3,747 photographers who hailed from 141 countries submitted over 376,000 photo entries for the competition. So grabe, ano? Congrats. Si Jess Asnar at si Aaron Favela ay dalawa sa mga leading sa mga pinakamahusay nating mga wire photographer. Lalo na si Aaron Ustian, alam mo ba 'yon? Oo. At before siya naging photojournalist, member siya ng taekwondo team yata ng Oste. Talaga ba? At nag-photographer pa yan sa dyaryo. At congratulations sa inyong dalawa. Congratulations. Okay. On CBSNews.com, NASA drops Artemis II moon mission playlist. These are the astronauts' wake-up songs. Aba, playlist. Grabe, alam na realize ko. Mga millennial pala itong mga ano natin. Yung mga astronauts? O yung ano? Oo kasi yung mga kanta. Sige, ito. Pakita natin. So, it includes Sleepyhead by Young and Sick, Green Light featuring Andre 3000 by John Legend and Andre 3000, and A Daydream by Freddie Jones Band, Pink Pony Club by, how do you say this? Chapel Roan. Working Class Heroes by CeeLo Green, Good Morning by Mandisa and Toby Mac, and Tokyo Drifting by Glass Animals and Denzel Curry, Under Pressure by Queen and David Bowie, and Lonesome Drifter by Charlie Crockett. Well, ang mukhang lalabas ang pinakamatanda dyan yung Under Pressure na kanta. Yun ba yun? Oo. Pero kung ako pa gagawin ng ganyang playlist, Moon River, Buwan ng Itchy Worms, siyempre local, di ba? Siyempre. Daming ayoko yung Lost in Space ng Lighthouse Family. Siguro naman, kung sila yung nandun sa loob ng Oo. Tapos, lahat ng pwedeng mag-moonwalk si Michael Jackson. Pwede. Galing. Alam mo kasi, soundtrack talaga when we talk about space and cinema, ang pumapasok sa isip natin, yung sa Space Odyssey ni Stanley Kubrick. Okay. Yung waltz yung tugtog, lumulutang yung mabagal ang spacecraft. Yes. Classic yun. So, dapat may ganun din ang henerasyon na ito. Ako siguro mga pang-videoke songs. Kasi Air Supply. mga pang-videoke songs, para talagang pag medyo tapos na lahat ang mga to-dos, birita na lang. Tama. Diba? Why not? Imagine mo, Magpakasaya. yung spacecraft, may kasabuan, tumutugtog Lost in Love ng Air Supply. Paano yun? Lost in love. Oy, And I don't know much. duet ba ito? Okay, sige. Pinag-uusapan na rin lang natin ang mga kantahan. Idiretso na natin sa I Saw the Signs. Today's edition, song requests sa tissue. Sinusulat sa mga tissue. Kasi wala namang papel di ba? Okay, unang request. Ano to? Nababasa mo? Maroon 5 Sugar. What do you want? Adam Lambert from me. What do you want from me by Adam Lambert? YMCA Young Man and Beyonce Put a Ring on It. YMCA Young Man. Para sa bagay, Young Man. Para kasi ina-assume niya na hindi alam yung titles. Pinoy na Pinoy nga naman. Sa bagay, ako hindi ko alam yun. Parang, pa-request po, Den-Den. Anong Den-Den? Oo. Di yung Den-Den. Ice, baby. Iba kasi yung Den na alam ko eh. Iba din ang alam ko. Okay. Okay, next. Mabasa. Greatest love of all? Blue by You. Linda Ronstadt. I'm going back someday, come what may, I'm blue by you. By you. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Hindi ko alam.
sige, yung Pero next trivia, daw, relate ako. Ano? pag nagkapit-pitan, ang orig ng Greatest Love of All Oh. ay hindi si Whitney Houston. George Benson siya. Okay, sige, next. Silipin niya natin kung makarelate na ako. Eternal. Close your eyes. Live in your hand. Magsagawa naman ng Eternal Flame. Imagine mo yung Eternal. Do you understand? Dahak ka ng dahak niya. Yan. Dahak mo na yan. Sige na. Para ihalak mo na yan. May tissue to. Para sa iyong eternal flame. Do you feel the same? Bakit na-visualize ko? Am I only? Or is this burning an eternal flame? Iyak ako. Okay. Na ano daw? Say my name, sun shines through the rain. Oh, la. Oo nga naman kasi may mga sakit talaga na parang may plema ka buong buhay mo. Kaya yan ang eternal flame. Okay, send us your signs at afternoondelighton@gmail.com. Binabati namin lahat na nanonood sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Tita Radel, Tita Jane Katapia, hello! Aaron Revilla, sir, kamusta? Ay, may mais pala to. Meron, mamaya ako hahaluin yan. Alam mo, ibang klaseng gatas gamit nila. Bakit? Teka lang, bear with me, hinahanap ko yung live. Okay, si Marion Laja, of course, Tito Mike Policarpio, Digital Womp Womp, Elmo Cardenas, present na naman daw siya. Jinx89, maayong hapon sa mga delighters. Si Joan Valoroso, also watching us. Si Elmo Cardenas. Elmo Cardenas, yes. Elmo Cardenas, nabanggit natin. Alvin Pusta. Ben, pop-up ng pop-up yung ads. Si Julius Kayabyab. Sana may commuter allowance din o cycling allowance para sa mga employees. Sabi niyang ganon. Sino pa? Si Mozilla Firecat, nanonood din sa atin. Mozilla, bagong-bago. Alex De La Cruz. Alex Fuentes na rin. Alex Fuentes. Marlon Manalo, good afternoon. Ito, si Jinx89, most requested ang Turn Me Loose ni Elton John sa mga video. Turn me loose. Ano yun? Skyline Pigeon. Ayan, okay. Magandang edition niya next week, ano? Yung mga songs known, ang alam natin yung first line lang. Pero iba yung totoong title. Sige, again, you can send that to us, afternoondelighton@gmail.com. That'll have to do it for us this week. Thank you for watching Afternoon Delight. Have a restful weekend, everyone. Ako po si Denise Tan. Join us again on Monday at 2 p.m. Siya naman po si Lord De Vera. Kapatid, we are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon. Sana wala.